Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulo mo ang Espiritu Santo sumasa amin, ay sinawang magpagindapat na kami gawing tahanan na kapangyarihan na sa aming piling, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo ay nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam.
Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang paghahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos ngayon. Alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong iniligid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain ang natuyo at nanariwa ay umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala ng araw-araw na pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya na kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at sa Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkulob mo sa akin ngayon ang karangalan taglay ko sa piling mo bago palikhain ng sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo
at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ay binigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa parehong pagbasa natin sa araw nito, makikita natin dito sa mga panalita ni Pablo at ni Jesus ang lahat ng mga nagawa nila. Kumbaga, parang paglalagom ito ng lahat ng na-accomplish ni Pablo at hindi ng ating Panginoon. Sa ating pong unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, si Pablo ay nagpasugo sa Efeso at pinatawag ng mga tatanda. At doon sa pagharap niya sa matatanda ng bayan, ay kanyang nilagom ang lahat ng ginawa niya. Sa pamamagitan ng pangangaral tungkol sa ating Panginoon, ito sa gitna ng mga pag-uusig na naranasan niya. Ito sa gitna ng lahat ng mga pahirap na na-encounter niya mula sa mga Hudyo at din sa mga Griego. May ilang mga tumanggap at meron din namang ilang mga tumanggi. Kumbaga, yun yung na-accomplish ni San Pablo. Samantala sa ating ebanghelyo ay ating sisimulan ang pakikinig at pagdinilay sa tinatawag nating priestly prayer of Jesus. At dito, makikita kagad natin yung sa panalita ng ating Panginoon sa kanyang pananalangin para sa kanyang mga alagad, kung ano yung kanyang misyon, kung ano yung kanyang ginawa, at ano yung ginawa niya, ang ipakilala ang Ama, at ang Ama at siya ay iisa at tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, kung tatalangin tayo, ano ba ang purpose ng ating buhay? Ano ba ang misyon ng ating buhay? Ano bang purpose ng ating buhay? Ano bang misyon ng ating buhay? Kung lalagumin din natin ang pinaka-purpose ng ating buhay, ito yung makikita natin sa salita ng ating Panginoon. Nung sinabi ni Jesus na ipakilala ka, yun ang purpose ng ating buhay. Ang kilalanin ang Diyos. Ang kilalanin ang Diyos, ang mahalin ang Diyos. Ang kilalanin ng Diyos at mahalin ng Diyos, yan mga kapatid, ang purpose ng buhay ng bawat isa sa atin. Sana maging malinaw sa atin ito. Ang kilalanin siya, at hindi lang basta kilalanin, mapalalim pa ang pagkilala natin sa Kanya. At ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng pagkibahagi sa buhay ng simbahan at di sa pamamagitan ng ating mga kanya-kanyang mga karanasan sa buhay. Kung paanong tayo ay kinakalinga, tinutulungan, ginagabayan ng Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Pero hindi lang iyan. Hindi lang na malawak na pagkilala at mahalin ng Diyos dahil sa patuloy nating pagkilala at pagmamahal sa Diyos, ito'y nagbubunsod sa atin. Patungo saan? Sa paglilingkod sa ating kapwa-tao. Ito yung magbubunsod sa atin sa paglilingkod natin sa ating kapwa, sa pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Kasi hindi mo masasabing, hindi natin maaaring sabihin na nakilala ko ang Diyos at mahal ko ang Diyos na hindi tayo nakapaglilingkod, hindi tayo gumagawa ng kabutihan.
Kung bakit? Dahil tayo bumubuo sa simbahan. Tayo na pinagpahayagan ng Diyos, tayo na patuloy na kumikilala sa Diyos, ang bumubuo sa simbahan. At bilang bumubuo sa simbahan, lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. May pananagutan sa isa't isa. Nawa mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, pagsumikapan natin na makita at makilala ang pamamaraan ng Diyos. Sa papaanong pamamaraan? Sa anumang desisyon o gagawin natin, halimbawa sa araw na ito ba ay magiging daan upang higit kong makilala ang Diyos? Ang Diyos na nangangalaga, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na malawak ang pangunawa sa atin. Kumbaga sa bawat araw na dumarating, pagkakataon upang higit pa nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng lahat ng ginagawa natin. Dahil lahat ay inaayon natin sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kagustuhan. Yan ang purpose, yan ang misyon ng buhay ng bawat isa sa atin. At kaakibat na lamang niyan, yung sanga-sanga pang iba pang maaari nating magawa bilang mga bumubuo sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang Kanyang mapanligtas sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa, ating itutugon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na Kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap na manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap at pagpapakasakit kay Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpala, ipinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluluwalhati mo ang iyong anak at niluluwalhati kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalulhatian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos sa lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagkakat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigil si Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man ang kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng patawad namin ka nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsuluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig lalo madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na palawakin ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ina